Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property na naman tayo mga kabislan. So ito pong property natin ay 2.3 hectares. Yan, so ganito po siya oh. Bali ito po yung pinabungkal dito nung may-ari ng lupa. Kapatid nung nagbebenta. Yan, para lusot po dito yung property. Ano po? Parang makapasok po yung sasakyan dito sa property kasi mayroon pong barangay road na doon po sa dulo doon, so i-connect po sila dito. Ano po, yan. So sa ngayon ganito po siya, di pa siya natatambakan. So yung property po ay nandito, puntahan po natin. So yun po yung property oh, yung gitna nito. Magkakapatid po yung may-ari nito. Bali, nandito po yung property niya. Nandiyan. Tapos, yun po yung patay na ano doon, no? Yung patay na, ito patay na puno na yan. Hanggang dyan po yung property. Connected po siya doon sa kulay puti na yon. Yung isa doon, no? Na may tanda. Kasi pinasukat na po nila to. Tapos, connected po doon sa kulay puti na yon. So, bali, ang lapad daw po nito, 40 meters yung lapad. Tapos, yung pahaba naman po, hanggang dun po siya sa dulo. Yan, so susugin po natin dito. So ito naman po ay halos karamihan naman po ay pantayan. Ano po. So yan po yung pinabungkal na kalsada. So bali may papasok na rin po dito later on yung sasakyan. Pag nagawa na po yan. So may program na po dito yung yung council, ano po. Yan, so ito po yung kalahati po nito, halos nasakop din po Ito po kasi yung bilaran ng palay. Yan, ito. Yung kalahati po nito, halos nasakop na po siya. Bali ito na po yung hangganan. So itong malinis, ito po yung doon sa kapatid. Ano po, yung malinis na yan. Tapos itong medyo madumi na to, yan po yung binebenta. Yan po yung hangganan. So diretso po yan dun sa yun po yung may na yon, yung patay na na yon, puno. Tapos pa-cross po siya dun sa may kulay puti doon. Tapos hanggang dun sa na yun. So yun po yung hangganan po niya. Ano po? So ibig sabihin ito po ay tubigan po ito. Palayan po itong part na to. Palayan po ito mga kamisland. Yan. Palayan po ito. So hanggang doon po siya doon sa na yon. May sakop siyang portion dito sa may mga tanim ng palay. Kasi yung property po ay hanggang po doon sa kulay puti na yon. Konti lang naman po. So ito palayan po ito, tapos ganoon na po siya. Yan. So ito pasako pa po ito ng property. Itong palayan na to, pangat po doon. So hindi na po siya tinaniman kasi binibenta na nga po. So kung halimbawa gusto nyong magbahay, di ko lang alam kung ito papayag yung kapatid kasi sakop naman ng property mo yung kaputol nito. Pero bilaran nga po ng palayan dito. Tapos ito pong gubat na to, yan, sakop po yan. Nakita naman po ninyo, may mga hardwoods, may mga mahogany. So ang dami. May nara. Yan. So dami po dito mga punong kahoy. Ito po mga tubigan po yan. Palayan. I mean kita po ninyo may mga tubig. So yun, mga taniman po ng palay. Hanggang doon lang po yung property mga kabisland. So pag ganun po siya. Basta ito po ay 40 meters po yung lapad nito, yung haba po nito. Naka na po siya. Basta 2.3 hectares po ito. Hindi lang ma-estimate nila kung gaano po yung haba nito. So ito po yung dito, medyo masukal na area, madaming puno. So may mga nyug din naman po, may mga nara. Tapos yung iba po dito pag nalinisan, actually pwede dito kayo magbahay Kasi yung mga po dito, mga tumutubo naman na kahoy, yung pwedeng ulingin. Po. Yan. So ang hangganan po ng property mga kabisland, bali dito po yung itong madumi na yan kasi nandun po yung yan, dito po siya yung gilid na to. Yan, pag naman siya. So yan, sa kapatid naman na po ulit nila yan. Yung property na yan sa kabila.
Maganda po ito mga kabisland, napaka mura lang din po ng benta nila dito. So 2.3 hectares na po ito mga kabisland, may palayan na. Ano po? Ayan. So may sakit po kasi yung may-ari po nito, na kaya binebenta na rin po nila. Binebenta na po nung nakamana. So ito po ay original title po ito. Ang kagandahan po nito, naka-original title po ito sa kanila po mismo. So buhay pa naman po siya kaso may sakit lang. So may puno rin po dito ng mangga o malaki. So yung mga ganito po mga kabisland na puno, kung malilinisan mo to, malilinisan nyo po ito, pwede itong ulingin ang ganito. Ano po, ganito na naman po siya. So medyo magubat, pero ito ay medyo slope na kaunti ito yung structure ng lupa na. So medyo may konting umbok, pero yung palayan yan, wala naman siya, pantayan talaga siya. So ang kagandaan nito mga kabisland, pwede nyong linisan to, tapos dito kayo magbahay kasi elevated siya. So talagang hindi po siya hindi siya babahain. Yun po yung magagandaan doon. Tapos para Manila po mga kabisland, gusto nyo makita itong property, so magdadrive lang po kayo ng mga 7 hours po, 6 to 7 hours drive po yan para Manila. Tapos kung halimbawa naman po kayo ay halimbawa galing pong highway, so magdadrive lang po tayo ng mga 10 to 15 minutes from national highway. Po. Tapos ito naman, sa ngayon kasi dahil sa yung binubutas nga pong daan dito papunta sa property ay hindi pa masyadong butas. So hanggang doon muna po sa hanggang doon muna po tayo sa Barangay Hall. Kasi malapit lang naman po ang Barangay Hall dito, mga 10 minutes lang po. So nilakad lang po namin mga 5 minutes lang po pala. Nag-stop, pahinga pala kami dun sa may sa may tindahan. So mga 5 minutes po simula dito sa property hanggang po dun sa Barangay Hall. Yan. So ito po napakadami pong puno ng mangga. Ang lalaki. Yan. So bali siguro 3 po mga po ito. Mga 5 puno ng mangga na malalaki, tapos nara na po yung iba hardwoods. Yan po itong mga mahogany. Yan. Ito po siya. Ang dami pong puno doon ng mangga pa. Taas. Ang ganda po nito pag nalinisan po ito. Mga po ito, mga ganito lang. Iba mga tagbak. Tapos yung iba naman po ay mga softwood. Yung iba hardwood na So ito po yung boundary niya. Ito yung sa kabilang property na to, dun sa kapatid. So ganito po ang itsura niya pag pag naayos, pag nalinisan. Po. So ito naman yung sa binebenta. Itong makalat na to. Po. Yan po yan. So yan po, may mga puno po dito ng nyug, pero ng mangga, pero doon na yun sa kapatid. Po. So, bali doon po tayo galing kanina. Doon po tayo galing. Yan. Po. Ito yung binebenta na to. Andun po yung tubigan sa likod nito. So ito pag nalinisan po, halos ganito rin po yan. Kaya maganda po ito mga kabisland. Kompleto ng papel. So mura na. Po. Then accessible din naman. May linya rin po ng kuryente mga kabisland. Po dito sa papunta ng property. Kasi yung kapatid na may-ari po nito, itong malinis na to, nagpapagawa po ng bahay. Doon sa pakita ko po mamaya yung bahay na pinapagawa niya. Yan. So signal naman po ng cellphone. So meron din po may smart din, may globe, ay spot lang po. Ang dami po nitong puno na mahogany mga kabisland. Ang ganda. Yan. So ang lalaki po ng puno ng mangga. Tapos papunta po siya doon, nandun po yung madaming mahogany. Yun, yung part na yun. Sako pa po yun ng property. So ang ginawa po dito ng isang kapatid, tinataniman din nila ng mga mga saging. Yan po, itong mga mangga na to, sako pa po yan. Yung mga mahogany na yun na madami, kasama pa po yan. Tapos yung kabila po doon,
Yun po yung ano, tubigan po siya, no? O palayan. So medyo dito po medyo slope siya, pero banayad naman po. Tapos yung dito naman medyo matarik po ng konti, ano. So ang kagandahan lang po nito, mayroon kayong palayan, ano po. Tapos mayroon kayong area na pwedeng tayuan ng bahay, tapos madami po kayong mga fruit bearing trees. Ayan po, malaking puno pa po ng ano yun, mahogany. Tapos ito po mga hardwoods po 'yan. Tapos dito po mayroon po siyang sa loob ng ito po, kasi may dire-direct, mayroon po ditong tubig pababa po yan doon. So pasok pa din po yan sa loob ng property. So puntahan po natin ito dito po sa kapantayan po itong dinadaanan ko na to. Pantayan po ito. Yan. Yan po, ang ganda po dito. Yan, ito po yung dulo ng tubigan ng palayan, para makita nyo din po. So ito po yung pinakadulo ng tubigan ng palayan kanina. Makita nyo, yan yung dulo. So bali yan dyan po yung property. Hanggang dire-diretso po ng pagganon, basta yung madumi na yan, dyan po yung hangganan niya. Ito yung tubigan niya. So basta sabi nung kapatid, 40 meters daw po yung pagganto niya, almost 40 meters. Tapos yung pahaba niya, basta pagkasyahin na po yung 2.3 hectares. Tapos meron po siya dito ulingan. Yan, ito po yung ulingan nila. Kaya yung mga ibang mga puno po dito na halimbawa mga masukal, mga hardwoods, so pwede na po ninyong ulingin din yun. Tulad nito, ito madumi na to. Paglilinisan po ito, maganda po nito mga kabesland. Yan ito, pwede itong ulingin. Itong puno na itong malaki na to. So yan naman po ay panggatong po talaga yan. So kung kayo po ay magbibisita dito mga kabesland, pwede kayo mag-message sa aking YouTube channel. Yan, Besland PH, and pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook account. Lalagay ko po yan dito din sa aking Viber, sa WhatsApp. Yan, number lalagay ko rin po dito. Yung cellphone number ko po ilalagay ko din po dito mga kabesland. Yan, ganito po siya mga kabesland. Ayan, sobrang daming mga mga hardwoods po. Karamihan po niyan ay mga mahogany, may malalaki, may maliliit. Tapos may puno po ng nara po itong malaki na to. Yan, puno po ng nara yan. Yan, sobrang dami, mga nara din po. So kung kailan po dito sa Besland, malinisan din talaga property. So para siya makita yung ganda pinaka-property nyo. Saka yung structure po ng lupa. So maganda lang dito, mayroon kang part na pwedeng pagtaniman ng mga gulay, ng mga sumong itanim. Tapos may palayan, tulad po nun. Then ito, may itong flatland na to. So may ulingan, di ba? So, wala naman pong problema. Ang ganda po nito. So, balik tayo dito. So ito lang po yung medyo slope na area, itong mataas na to. So dire-diretso pa po kasi yan, yan slope, yun po yung medyo slope. Pero doon po tayo galing sa loob, halos pantayan naman po doon. Yan. So pag ganyan din po siya, pababa na ganyan. Kaya ito yung area lang na to, konti lang to konti lang po yung slope niya, tapos pantayan na siya doon. Tapos pag ganun siya, yan, kita naman po ninyo. Ang ganda po nito mga kabesland. So parang ganito po yung itsura niya. Ito kasi dun sa kapatid. Yan, ito po yung sa kapatid niya na mali. Kasi siyempre nalilinisan nila lagi. O ganyan po siya. Yung ibang puno dito, nila, inuling. Yan po, ang ganda po nito.
So, bali ito po pala mga kabisland yung pinakadulo ng property, ano, pagkatapos po nung medyo masukal. Ito po yung masukal niya na area, yung pinuntahan natin kanina. Yan, ito po siya. Then ito yung sa kapatid naman po ito, ano. Yan, so ang pinakadulo po nitong property mga kabisland ay itong palayan. Ano po? Yan, so yan, medyo masukal nga lang. Kaya lang kagandahan po niyan, marami rin po siyang mga hardwoods na maliliit, ano po, na ihintayin na lang natin lumaki. Then yung iba naman po na hindi naman siya hard bungang kahoy na ano po, pwede namang ulingin yun. Yan, ito po ano, so bali dito sa ano na po na to, itong palayan na to, so kaya hindi po siya tinaniman kasi binibenta na nga po siya. So bali na land prep lang po siya, no. Kaya kung mabibili nyo po ito, so pwede na po bitli pa ninyong patalukan po ito, pataniman, para at least may income kayo. So ito po, may linya na rin po ng kuryente dito sa loob po ng sa tabi po ng property, ano, doon sa kapatid. So yan po siya. So ito po yung pinapagawa nung nabahay ng kapatid niya. Kaya ito po yung magiging kapitbahay po ninyo. So siya po yung may-ari nitong malinis na to, dire-diretso na yan. Tapos ang property naman na binebenta, yung dito sa part na to, sa gitna, kalinya po yun nung patay na yun na puno. Yan. Pag ganun siya, linya po yun dun sa medyo madumi na yun dun. Yan, so bali ito po yung kalsada na ginagawa ngayon, ano. Yan, pag ganyan po siya. Tapos padiretso po ito doon sa property, no. So bali magiging dalawa po kasi yung kalsada pala dito. So ito po yung kalsadang binutas ngayon. Tapos yung kalsada po na sinasabi ko sa inyo na mayroong barangay hall is nandun sa may bahay na yun. Kalsada din po yun po yung medyo magaganda ang kalsada doon. So ngayon kung dahil sa ito po ay hindi passable siya pag maulan, so pag nag-tripping po tayo, doon po tayo sa may barangay hall, ano, malapit po dyan, siguro nandito yung barangay hall. So doon lang po tayo magpa-parking ng sasakyan, ano po. Tapos maglalakad lang po tayo ng mga 5 minutes. So hanggat hindi pa po naayos itong kalsada na to, ano po, napapunta sa property. Yan, so madaan po tayo dito, madaan po sa ganito, sa tulay. So mga 5 minutes lakad lang naman po. Pagpabalik nga po, ang bilis lang namin. Ganito. Habang naglalakad tayo, ano? Yan. So yun na naman po. So napakaganda pa rin po nitong property mga kabesland, ano po. So again mga kabesland, hanggang dito na lang po tayo. Ingat po palagi at God bless po sa lahat.